Nabalot po ng abo ang mga bahay at sasakyan sa Albay, pati ang kabuhayan ng mga magsasaka. Tila naabo na rin. Nasayang lang ang mga pananim at may mga namatay pang baka at kalabaw. Narito po ang report ni Mon Gualvez. Pinasok ng News 5 ang barangay Tumpa sa Kamalig, Albay. Isa ito sa mga lugar na pinakamalapit sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Pero habang binabagtas namin ng daan, maya't maya ring nagsi-zero visibility. Bawat bahay, balot pa rin ng makapal na abo. May ilan nga kaming naabutan na nililinis ng tubig ang kanilang bubong, pero muli ring nadudumihan kapag may dumaraang sasakyan. Bukod sa mga establishmento, pinakaapektado rin ang mga pananim. Sa drone video ng News 5, halos namuti na ang tanimang ito ng mga pechay. Pati ang mga palay na aanihin na sana sa katapusan, napuno na rin ng mga dumikit na abo. Ang magsasakang si Arnel, naabutan pa naming pinipita sa mga tanim na okra. Pero hindi para ibenta, kundi para gawin na lang daw pataba. Hindi naman bibilin yan. Bakit? Abo na sir. Walang Hindi na bibilin yan. maagapan? Hindi na. Pag ganyan, wala na yan. Tuyo na yan. Bago lang asphalt sana kunin ko yan. O Paso, kaso, wala na. Hapon na eh. Halos lahat ng ibang pananim sa lugar, ganito rin ang sinapit. Kaya ang mga magsasaka, hindi malaman kung paano pa makakabawi. Pagkakataon na sana para kumita eh. Yung dapat sana is nasa 20k kada isang harvest is nawala na. Sa tansya ng barangay Tumpa, aabot sa 100 magsasaka ang apektado sa naranasang ashfall mula sa Bulkang Mayon. Sa unang tingin, hindi mo na makita yung mga tanim na okra dito sa lugar. E paano ba naman? Nabalot na kasi ito ng makapal na abo. Kuha tayo ng ilan ha. Pitas tayo. Dito, malalaki na sana yung mga okra, pero talaga nanikit na yung mga abo. Kahit hugasan, hindi na daw mapakinabangan, lalo't tila nasunog na ito dahil sa abo. Isa sa naiisip na solusyon dito ng lokal na pamahalaan, magpatupad ng Cash for Work program para matulungan ang mga apektadong magsasaka kasabay ng paglilinis. Hindi pwedeng isa, dalawa, 3 araw lang linisin. Habang may dumadaan na kalsada, sasakyan, talagang sumasabay sa hangin ang alikabok. Then kung mula naman, medyo delikado din sa mga sasakyan, lalo na sa mga motor, at madulas ito. Kaya kailangan po ito matanggal. Sa katabing bayan na Ginubatan, tila kinumutan na ng abo ang halos buong bahagi ng bayan. Pati na mga puno sa paanan ng bundok, nagkulay abo na rin sa tindi ng ashfall. Kaliwat kanan pa rin ang paglilinis sa lugar. Tulungan na nga sa flushing ang mga fire truck mula sa mga bayan, lungsod at probinsya sa Bicol. Ang problema, malaking hamon pala ang supply ng tubig sa Ginubatan tuwing tag-init. Yung source baga namin, puro nasa spring din. Hindi naman kami nag-ano ng mga water treatment. Magde-develop din po ang LGU ng other sources, water sources para ma-augment yung shortage po ng tubig po. Siyempre yung mga fire hydrant namin, doon kukuha yung mga fire truck natin sa mga constituents kasi siyempre nagrereklamo ng mahina. Kahapon, pinuntahan ni Albay Governor Noel Rosal ang barangay ng Meisi sa bayan ng Daraga. Dito kasi nakita ang makapal na volcanic deposits na galing sa pyroclastic density current o uson. Mahigit 100 metro raw ang lalim nito. Pangamba ng provincial government, malapit na ito sa extended danger zone sa lugar. Kaya binabalak nila, ilikas ang mga residente sa kalapit na barangay kahit wala pa sa alert level 4 ang bulkan. That's in the boundary of the 6 kilometers permanent danger zone. Pero maraming nagtatanim doon. Pag hindi natin ito na agapan, hindi natin ito binyang aksyon, delikado na sa next lahar flow, baka bumaba pa ito. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.